Eto, tayo mga Pinoy, mapamahiin. Kaya nga hanggat maaari, tinataboy natin yung masamang pangitain. Gagawin natin kung paano itataboy yan. At ngayon nga, pati raw tattoo. Ba? Pwede na rin panlaban kontra malas? Aba, yan ang buhay naman ng kwentong inalam ni Katrina Son. May nauusong disenyo ng mga kwintas, bracelet, sing-sing. Pwede rin daw itong gawing keychain o display. Ang ilan, pinatattoo pa. Yan ang tinatawag na anti-evil eye charms. Pinaniniwalaan umano itong proteksyon at pangontra sa inggit. Hindi nakasya yung mga tsinelas ko dito. Ang negosyante at content creator na si Queen Hera naniniwala sa evil eye. 2 years ago naririnig ko na yun, pero hindi ko masyadong pinapaniwalaan this year kasi based sa mga experience ko, yung mga tao pala is pwede kang bigyan ng energy na hindi kaaya-aya or hindi maganda. And pwede mo yun ma-absorb. Kapag ka mahina yung resistensya mo, pwede kang magkasakit, bugnutin ka, or maiinitin yung ulo mo. Bukod dito, apektado rin daw ang kanyang negosyo. Na-experience ko yun no, nung pumapasok na ako sa business and may mga delayed, canceled, appointments, deals. Pag sinasabi ko yung gusto kong mangyari sa taong yon, biglang hindi siya nangyayari. Parang nauudot lagi. Dahil tila di umaayon ang lahat kay Queen Hera. May friend ako na nasa spiritual world. Sabi niya, alam mo kung anong tawag dyan? Evil eye. So, kailangan mo magsuot ng anti-evil eye, mga amulet, mga bracelets, or pangontra ba? Simula noon, sabi ko, okay, sige, magsusuot ako. And hindi ko nasasabihin sa kanya yung mga good news. For me naramdaman ko na nakat na talaga. Kapansin-pansin daw ang pag-usbong ng iba't ibang pangontra sa evil eye ayon sa charm collector na si Madam V. Sa Mediterranean area kasi, or dun sa mas popular na lugar is sa Turkey, ang belief nila doon dati ay dahil rare lang yung may blue eyes na tao. Mas pinaniniwalaan nila na yung mga tao na yon ay may kakayahang mag-curse. Evil eye charms or accessories ay madalas ginagamit ng mga buyers to protect themselves and their places from curses and hexes from different kinds of person. Para higit na maunawaan ang nangyari umanong kamalasan kay Queen Hera, binisita siya ng paranormal researcher na si Ed Kaluwag. Ano ma'am yung pinakamabigat na naging experience nyo regarding doon sa evil eye na yan? Usually po about talaga sa mga negosyo, sa pera, sa deals, brands. So, every time na sinasabi ko sa taong yun, yung mga good news is nauundot, nauusog kumbaga. Ang tawag yan is yung may panulak kung tawagin. Sabihin, once nasabi mo sa kanya yung good news o yung mga plano mo na maganda, parang napipigilan. Kasi we don't know ano ba yung emotions niya during that time na sinasabihan mo siya. Meron tayong tinatawag na usog na sinasadya, merong usog na hindi. Sa pagsusuri ni Ed, may sobra umano siyang enerhiya na pinanggagalingan ng evil eye. Ang evil eye, sa Tagalog na terminology, is usog. Pero iba naman yung evil eye na amulet. Yung amulet na evil eye is isang gamit para itaboy yung mga negative energies. Tanggalin ko lang mama. Yung negative energies, once na nag-accumulate sa'yo, ito na yung magkikreate ng negative surroundings, negative emotions mo. Paliwanag naman ni Madam V, hindi dahil uso ay pwede nang magsuot agad nito. Tinatanong muna namin kung para saan nila gustong gamitin, para maituro din namin kung talaga bang kailangan nila yon. Protected tayo, puro charms tayo, kung tayo naman mismo yung intentions natin ay hindi rin naman maganda. Hindi positive at blessings ang babalik sa atin. Hindi porket trending, kailangan meron ka na rin. Dahil ang tunay na proteksyon nasa matibay na pananampalataya at mabuting intensyon. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.